kayo po, ano ang nakikita nyo? Kasi syempre, I'm sure, kanya-kanya po kayong mga haka-haka or kanya-kanya din po kayong mga observation tungkol dito sa mga sa mga movement po diyan sa Senado. Alam mo, Ruth, I think the fate of SP Escudero was sealed noong ano pa nung pinigilan niya talaga yung matuloy yung impeachment trial nung Pebrero. No? Kasi very clear naman kung ano yung nakalagay sa saligang batas, di ba, forthwith. No? So, ang pinakita niya kasi doon parang mas marunong siya, no, mas marunong siya kaysa sa saligang batas. And in fact, he had a chance, no, na to change his mind kasi nung lumabas na yung mga constitutional drafters natin, no, almost unanimous, sinasabi nila na ang ibig sabihin ng saligang batas, the intent was to immediately proceed to trial. hindi pa rin nagpatinag si Senate President Escudero. Sinabi pa niyang mas marunong siya dun sa mga constitutional drafters. I think it started from there, no, na nakita na ibang klase yung leadership style ni Escudero, no, na hindi siya consensus builder, hindi siya consultative. In fact, ang tendency niya was to make unilateral decisions, no, na dapat na lang tanggapin ng iba niyang kasamahan. So, hindi naging maganda yon because you have to remember, Ruth, the Senate is a collegial body, no? So ang Senate President is like yung baga ang pwede natin mahalin tulad is yung konsepto na primus inter pares, no? So the Senate President is the first amongst equals, no? So hindi dapat siya nangingibabaw at sa palagay ko through the months na dumaan, na-realize nung mga ibang senador na ang leadership style niya was sumunod na lang kayo sa akin. And that cannot work sa isang collegial body like the Senate. Parang nakadagdag din, maganda yung binanggit yung impeachment, no? Kasi nasa tanong ko na rin yan sana sa inyo. Kasi may mga, hindi po yan isa sa mga nababanggit recently, no? Doon sa ilan sa mga rason. Pero siguro nga, kasi nga, ang tagal na nag-start. Parang, kumbaga, naipon-ipon na lang. Tapos itong nadadawit din yung isang contractor na nagbigay ng donation sa campaign donation dito kay Senator Escudero. Nakadagdag ba yan? At kaugnay na rin itong ongoing ngayon na investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects? Oh yes, patong-patong na, no? Nag-build up na. Sa tingin ko, nail on the coffin na yung yung lumabas na tumanggap pala siya ng donasyon, ano? At ang masakit nun kasi yung he was not even parang remorseful, di ba? Parang nung lumabas yung balita, parang ang posturing pa niya is wala akong ginawang masama, tama ako. So, I think yung ganong attitude kasi, nakakapangamba yon para sa mga ibang senador Na hindi ang isa pang magandang example, Ruth, naalala mo yung nag-appoint siya na spokesperson for the impeachment court. Can you imagine that? Nag-appoint siya ng spokesperson niya for the impeachment court. Di ba? Umalma nga si Senator Ontiveros na, ba't ka nagsasalita dyan na in our behalf? Senator hindi Kiko also. Right? Di ba? Natatandaan mo yun. So, that's the kind of leadership quality or kumbaga performance na it won't really work in a collegial body like the Senate, no? Na maliit. So, I think kumbaga napuno na sila at well, they also have to protect their own interests, right? Itong mga senador na to. So, they made the move. Unfortunately, natanggal si Escudero. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM.
Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.